Hello Leo, welcome po sa inyong reading. So this is for June 24 to June the 27 reading. No, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, and comment below kung kayo po ay nakaka-resonate and hit the notification bell. Kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions, no, doon po yun sa kabilang channel, that is Babaylan TV. No? Yan po ang ating unang channel catered for our international audience. Nagla-live din po tayo doon no, sa Babaylan TV. No? So Leo, I want you to know that this is a general reading. So you may resonate with the entire reading or you may resonate with some bits and pieces of the reading. Take what's only yours. So Leo, magsimula na tayo. Nakikita ko meron kayong separations ni person, no? Whether it is physical or energetic. Physical, ito po yung tinatawag nating distansya or distance, no? So the person might be in a different barangay, a different barrio, city, state, county, country, different continent, no? Nasa ibang bansa, ayan. Or meron po tayong energetic separations. Ang energetic separations po, yung biglang lumamlam, no, itong init ng relasyon. Yung dating palagi tayong magkausap, palagi tayong lumalabas, ngayon hindi na ganun ka-frequent, no? Yung iba may tampuhan, yung iba merong hindi na papansinan, worst is nakablock pa nga yung iba. So, ang nakikita ko dito, parang meron ng realization na bakit ko iniwan, no? Ba't ko iniwan si Leo? Yung person mo kasi, kumawala, feeling niya, kaya niyang mag-isa, no? Kumawala, feeling niya na kaya niya, feeling niya na I'm better off without my Leo. Ngayon, parang nakita ko, since nung nagkaroon ng separation, whether again, it is physical or energetic, doon niya napansin at naisip, no, na pagtanto-tanto ni person na, uy, parang hindi pala maganda sa pakiramdam. Parang hindi pala ganon kasaya kapag wala si Leo. Kahit na netopak siya minsan, no? I think na kaya rin naman nagkaroon ng separation, it's because of I think that your person here, medyo pinapakita niya na hindi ako sure sa connection, no? Yung iba pa nga is medyo, ayokong tawagin na pilyo. Pilyo kasi is, ginagawa natin yung term, lalo na dati, no? Masyado nating pinapatronize ang word na pilyo at feeling ng iba, lalo na ng mga old age, ay pilyo yung lalaking yan, tapos magtatawanan. Hindi naman yun nakakatawa. Kasi, nakakatawa ba yung paglaruan, no? Yung puso ng isa, tapos, hahanap ng iba, no? Those are the old, well, hindi natin sila masisisi kasi mga biktima lang din sila at yun yung normal noon. Pero ngayon, what I can say is, sabihin natin, ayun na, parang babaero, no? Kasi masyadong parang okay lang yung pilyo. So hindi I'm not into that. And I think that needs to be changed, at least for me, ha. Kasi hindi siya maganda at hindi siya dapat ginagawang biro at hindi siya dapat kinakatuwaan, no? So nakita ko dito meron siyang gustong baguhin at meron dito mga promises na parang sinasabi, ayoko na, hindi ko na gagawin yung mga bagay na ginawa ko para kay Leo, no? With the Wheel of Fortune, the Tower, and the Nine of Pentacles, there are also a lot of abundance that's probably related into this connection. Siguro sabihin natin nawala, tinanggal,
ginastos, no? Whatever this abundance is, maybe it is material, pera, something na nawala sa inyo. Abundance may also mean an energy, a feeling, no? An event na parang inalis niya, hindi niya tinuloy, binenta, what have you, no? Parang yun yung nagkasira, no? Yun yung nasira. Parang hindi na ako naniniwala sa iyo, sabi ni Leo. So nagkaroon ng trust issues, no? The tower is clarified by the Four of Pentacles and the Eight of Pentacles. So ang nakikita ko dito, Leo, it's more of wow, para talagang meron talagang money involved in here. For a few numbers of you, baka siguro nangutang, no? Itong si person natin tas hindi naman binayaran. I feel like kung ganun yung sitwasyon, again, this is abundance. Abundance may be material or something energetic. Ibabalik niya sa'yo at masigit pa. I think that your person here is working on it, no? Working not just para maibalik sa'yo kung ano man yung nawala, hiniram, no? But also to gain your trust back. So, with the Queen of Wands and the Queen of Swords, so nandito yung parang kinall out mo na siya. So, parang naging lenient tayo dito, Leo. At first, no, parang sinabi natin, okay lang, hayaan lang natin, tahimik lang ako. Pero this time, no, parang kinall out mo siya, nagalit ka na. With the King of Swords, the King of Cups, and the Judgment. When we say nagalit ka na, naging cutthroat tayo. So, ibig sabihin, ito kasi ang iniiwasan ni Leo, no? Yung pag nagalit siya, yung pag nagbitaw kasi siya ng salita, masakit. Hindi niya na mababawi. Pero kailangan niyang gawin para ma-stop, di ba? Ngayon parang sabi ni person, paano naman ako lalapit? Paano ako hihingi ng sorry, no? Kung hindi naman ako, kung wala akong pagbabago. And alam yun ni person na hindi mo naman siya tatanggapin kung hindi siya magbabago. So nakikita ko dito, yun nga yung gagawin niya, no? Kumbaga, we may be in separation right now, pero hindi dito nagtatapos yung relasyon natin, no? Hindi ko rin pakakawalan na sa ganito tayo mapupunta. So if it requires, for me to change, by all means, magbabago ako, no? At kusang loob niya yun gagawin. With the Four of Wands and the Ace of Pentacles, I feel like binigyan mo naman siya ng lesson because of this separation, Leo. Again, whether it is a physical or energetic separation, no? Sa mga challenges na binigay mo sa kanya, I feel like si person mismo ay magbibigay sa iyo ng, again, ibibigay niya yung nawala, ibabalik niya yung nawala, or with the Ace of Pentacles na parang sabihin naman niya sa iyo, ako naman this time, hindi para lokohin mo, no? Kundi para ibalik itong trust na nabasag ko, no? Na nasira ko. And I feel like yung mga promises niya dito na magbabago na siya is sobrang totoo, no? Cleaning it up is here na parang pwede bang ibaon na natin sa limot yung dating ako dahil hindi na ako yun. Kumbaga may pagmamakaawa din dito na tanggapin mo lang ako uli, no? Hindi ko na gagawin yung mga ginawa ko sa iyo. In fact, no, natuto na ako at magiging masipag ako dito sa connection na to. Papatunayan ko sa iyo. Yun yung pinaka naririnig kong gustong sabihin ni person. No? So let's check the zodiac sign of your person. Now, this could be their sun sign or a placement in their chart. I'm seeing Taurus, Leo. Baka kapwa Leo ito, no? I'm seeing Pisces, Sagittarius, Virgo, Capricorn, no?
Yan, so yan ang nakikita ko. So this is your reading, Leo. Again, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button. Smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit the notification bell. Kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin, nasa kabilang channel po yun. That is Babaylan TV. No? Yan po ang ating unang channel catered for our international audience. And nagla-live din po tayo doon. So kung gusto niyo pong sumali, you're very much welcome. Ngayon, kung hindi niyo po maabutan yung live session doon, no, sa channel na yun, dito po sa comment section, sa YouTube, pwede po kayong magtanong. Sa YouTube po, hindi sa TikTok ha. Again, sa YouTube, pwede kayong magtanong as long as the question is answerable by yes or no. Ayan. Kung feeling nyo naman hindi kayo masasatisfy sa yes or no na sagot, well then, meron po tayong link sa description box. There is a link, either you have to copy the link or click the link. You're gonna be routed to my website or web page, no? And all you need to do is to check the information, no? Nandun po yung drop down. So makikita nyo po doon yung pwede kayong magtanong, how much is it? And we have a discounted price of 4 questions plus 1. And kung gusto nyo rin po mag-avail na ating private reading, nandun din po yan sa description box. So Leo, this is your reading. Love and light to you. Namaste po and see you po sa susunod na reading. Goodbye!